Magandang araw po sa inyong lahat. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang naiiba kong karanasan nung nag-aaral pa ako ng sekundarya patungkol sa kakaiba kong kaklase. Para kasi sa akin, normal lang sa ating mag-aaral ang magkaroon ng kaibigan sa ating mga pinapasukang paaralan. Taong 1980, Katarman, Samar. At kasalukuyan akong nag-aaral sa unang baitang ng sekundarya, kung saan ko unang nakilala si Jimmy. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan kong Manuel. Transfer po talaga ako sa isang lokal na paaralan dito sa Katarman. Tubong Tacloban po talaga ako at lumipat lang kami ng Samar dahil napamanahan ng tatay ko ng lupang sakahan ng kanyang mga magulang. Mababait naman po ang naging kaibigan at kaklase ko. Magilaw rin ang pagtanggap ng mga ito sa akin. Kung kaya naman wala akong naging gaanong problema sa mga ito. Pero gaya ng iilang eskwelahan, hindi pa rin nawawala ang mga estudyanteng mapangbuska sa mga kapwa nila mag-aaral. Nung bago-bago pa lang ako sa paaralan namin ni Jimmy, ay naging tampulan din ako ng tukso. Ganun pa man, ay ipinagkabit-balikat ko na lang ang pangungutya ng mga estudyanteng iyon sa akin. Pero si Jimmy, masasabi kong kakaiba siya sa lahat ng aking naging kaklase dahil marunong itong makibagay. Si Jimmy rin ang naging tagapagtanggol ko noon sa mga estudyanteng nangaasar at nangbubuska sa akin. Kung kaya naman, mas lalo akong napalapit dito sa bawat araw na dumadaan na magkasama kami nito sa eskwelahan. Masasabi kong marami-rami na rin akong nalaman sa pagkatao ng kaibigan kong yun. Halos kilala na rin ito ng aking mga magulang at wala naman silang naging pagtutol noon na maging magkaklase at magkaibigan kami ni Jimmy. Mula sa unang baitang na sekundarya hanggang sa ikatlo ay hindi talaga kami naghiwalay ng kaibigan ko. Hindi naman sa pagyayabang, pero may dunong naman kami pagdating sa loob ng klase. Pero sa tuwing magtatanong ako rito kung saan ang kanilang bahay, ay iniiba nito ang aming usapan. Kaya naman may namuong pagdududa sa aking isipan ng araw na iyon. Kung bakit ayaw nitong sabihin sa akin kung saan siya nakatira at sino ang kanyang mga kasama sa kanilang pamamahay. Hanggang isang araw, habang naglalakad kami papauwi, dahil sa katatapos lang ng aming eskwela, nang maisipan kong yayain si Jimmy na pumasyal muna kami sa kanilang bahay. Pero imbis na sagutin ako nito, ay nagwika lang ito sa akin ng mga salitang hindi ko inaasahan. Pasensya ka na, Manuel. Kaibigan, pero hindi kita maisasama sa bahay namin. Huwag mo sanang mamasamain yung pagtanggi kong ito, pero hindi kasi ko pinahihintulutan ng aking mga magulang na magsama sa akin ng mga kaibigan sa amin. Magkasunod na paliwanag ni Jimmy. Dadalaw lang naman ako sa inyo para kahit papaano makilala ko naman ang magulang mo. Ikaw nga, kilala ka na ng magulang ko at wala naman sigurong masama kung makikilala ko rin ang magulang mo. Tugong ko naman paliwanag. Dahil sa aking mga sinabi, ay yumuko lamang ito sa akin at hindi na umimik pa. Naisip ko na lang na kaya siguro ayaw kong papuntahin ito sa kanila. Malamang sa malamang ay ikinahihiya nito ang estado ng kanilang pamumuhay. Pero ayon kay Jimmy, nadarating din kami sa punto na makikilala ko rin ang kanyang mga magulang. Sa ngayon batid kong nag-aalangan pa ito sa akin. Kung kaya naman hindi ko na rin ipinilit ang hangad kong dumalaw sa bahay nito. Gayunpaman, para hindi na humaba pa ang aming usapan, ay hinayaan ko na lamang itong umuwing mag-isa. Habang tinatanong ko si Jimmy, ay napansin kong palinga-linga ito sa kanyang likuran bago sinuong ang talayban. Binala ko pa itong sundan sa kanyang nilikuan, pero nag-alangan ako nang mapansin kong makulimlim ang kalangitan. Kung kaya naman dumiretso na lang ako pauwi sa aming bahay. Tinanong ko rin ang aking ama kung lihitimo ba ang angkan ni na Jimmy sa aming baryo
at kung kilala ba nito ang mga magulang ng kaibigan ko. Pero ayon sa aking ama, ay dati naman raw nakatira ang angka ng kaibigan ko sa sentro ng baryo. Hindi nga lang daw alam nito kung bakit mas pinili ng mga magulang ni Jimmy ang manirahan sa loob ng kakahuyan. Medyo may kalayuan iyon sa aming baryo. Dahil sa sinabing iyon ni Itay Armando, mas lalo tuloy tumaas ang kuryosidad ko na kilalanin ng mga magulang ng kaibigan ko. Gayunpaman ay naging maagap naman ang ama ko nang mapansin nitong hindi ako umimik at tila napapaisip ako ng malalim. Binabalaan kita, Manuel, anak. Kung binabalak mong malaman ang tungkol sa pamilya ni Jimmy, mas makabubuti sigurong huwag mo nang ituloy at hayaan mo na silang mamuhay ng naaayon sa kanilang nais. Hindi naman sa pinararatangan ko ang pamilya ng kaibigan mo. Pero maraming haka-haka ang mga kababaryo natin na kunukunong aswang ang pamilya ng kaibigan mo. Magkakasunod na paliwanag naman ng aking ama. Matapos kong marinig ang mga sinabi dito sa akin, aminado ko sa aking sarili na medyo nagkaroon ng agam-agam sa isipan ko kung totoo ba ang mga aswang o baka namang gawa-gawa lang ito ng mga tao para siraan ang pamilya ni Jimmy. Itay, sa palagay niyo po ba totoo yung mga aswang? Naisip ko lang kasi na baka mali lang yung pagkakakilala ng mga kababaryo natin sa pamilya ng kaibigan ko. Usisa akong tanong. Sa ngayon, anak, hindi ko masasagot ang tanong mong iyan. Dahil simula nang lumipat tayo rito sa Samar dahil sa hiling ng lolo mo, masasabi kong hindi pa naman ako nakakakita ng totoong aswang. Pero ayon sa lolo mo, totoo raw ang mga ito. Sabi pa nga ng lolo mo sa akin, hindi naman daw lahat ng inaakala nating aswang ay likas na masama at kumakain ng karne ng tao. Ang iba sa mga ito, mas pinipili ang tahimik na pamumuhay at malayo sa mapanghusgang mata ng mga tao. Magkakasunod na paliwanag ng aking ama. Dahil sa sinabi nito sa akin, ay napag-isip-isip ko na akala ko rin alam ko na ang lahat ng tungkol sa pagkatao ni Jimmy. Pero nagkamali ako dahil may mga sikreto pala itong itinatago sa akin. At iyon ang mga bagay na gusto kong magkaroon ng malinaw na kasagutan. Kaya naman nang muli kami magkita ni Jimmy sa aming paaralan, ay napansin ko ang pagiging tahimik nito at kawalan ng gana makipag-usap sa aming mga kaklase. Pero sa tuwing tinatanong ko ito ng mga ilang bagay, ay tumatango naman ito sa akin bilang tugon. Sa isip-isip ko naman ng araw na iyon, marahil ay nahihiya lang ito sa akin. Dahil sa pangungulit ko rito nung nakaraang araw na pumunta kami sa kanilang bahay. Gaya ng aking inaasahan sa tuwing pauwi na kaming dalawa, lumilis na ito pagdating sa krus na daan. May pagkakataon rin na sinusubukan ko itong ihatid kahit sa buka na lang ng daan papunta sa kanilang bahay. Pero pilit itong tumatanggi sa akin. Makalipas pa ang 1 taon, ay sumapit na rin ang buwan kung saan araw na lang ang bibilangin at makakapagtapos na rin kami ni Jimmy sa sekundarya. Kaya naman pansamantala ko munang iwinaglit sa aking isipan ang mga bagay-bagay tungkol sa pamilya nito. Habang lumilipas sa mga araw, ay nagkaroon ng mga panakanakang pagsalakay ng mga pinaghihinalaang aswang sa loob ng masukal na kakahuyan. Kaya naman mas lalo akong pinag-ingat ng aking ama na huwag magpupunta kung saan-saan. Kasabay pa nito ay bigla ko namang naalala ang pamilya ni Jimmy sa loob ng kakahuyan. Kaya hindi ko rin maialis sa aking isipan ang labis na pag-aalala sa kaibigan ko. 2 araw pa ang nakalipas ay nagkita ulit kami ng kaibigan ko sa eskwelahan. Medyo maaliwalas na ang mukha nito. Hindi kagaya nung nagdaang araw na para itong balisa. Kaya naman na magtapat kami nito, ay pabulong akong nagtanong ng ilang bagay tungkol sa kanilang sitwasyon. Subalit laking gulat naman ito nang sabihin ko kay Jimmy ang haka-haka ng mga tao sa aming baryo. Pero tila normal na dito ang aking mga sinabi na para bang alam na niya ang tungkol sa mga bagay na yun.
Alam mo, Manuel, matagal ko nang alam ang usap-usapan ng mga tao sa baryo. At hindi rin lingid sa aking kaalaman na aswang ang pamilya namin sa paningin at paniniwala nila. Pero tapatan ko sasabihin sa iyo bilang kaibigan mo na hindi kami kagaya nila mag-isip. Dahil ang pamilyang kinabibilangan ko may prinsipyo at paninindigan sa lahat ng bagay. Totoo rin na mas pinili ng mga magulang ko ang manirahan kami sa loob ng masukal ng kakuyan dahil ayaw namin masangkot sa kahit anumang gulo. Magkakasunod na paliwanag ni Jimmy. Dagdag pa nito na ang mga napapabalitang pagsalakay ng aswang sa loob ng kakahuyan ay 100% wala silang kinalaman. Dahil sa mga sinabing iyon ng kaibigan ko, iniisip ko tuloy na maaaring aswang nga ang mga ito na may prinsipyo at paninindigan. Ganun pa man, sa kabila ng pag-uusap naming iyon, ay naging maayos pa rin ang pagtitingin na namin ni Jimmy sa kabila ng mga inilahad nito sa akin na nangyayari sa loob ng kakahuyan. Hanggang sa sumapit ang buwan ng aming pagtatapos sa paaralan kung saan masaya ang mga magulang ko. Subalit naagaw ng pansin ko ang kalagayan ni Jimmy sa mismong araw ng aming pagtatapos. Bukod kasi sa nag-iisa lang ito sa isang sulok, ay wala rin ang mga magulang nito at walang kumakausap dito. Dahil sa wala nga itong kasama ng araw na iyon, ay si Inay Rosana na lang ang nagsabit ng medalya sa kaibigan ko. Kaya naman nang matapos ang seremonya ng aming pagtatapos, ay kaagad nang umalis si Jimmy ng walang sabi-sabi. Hinabol ko pa ito para batiin sana ng maligayang pagtatapos. Pero dire-diretso lang itong naglakad papalayo sa akin na tila ba may hinahabol itong oras. Kung kaya naman mahinahon ako nagpaalam sa aking mga magulang na susunod na lang ako sa aming bahay. Sa puntong iyon ay pumayag naman ang mga ito sa aking nais, kaya walang pagdadalawang isip kong hinabol si Jimmy. Nang maabutan ko ito sa krus na daan, ay kinausap ko ito. Hanggang sa mapapayag ko itong sumama ako sa kanilang bahay. Manuel, kaibigan, marahil ito na yung huling beses nating makikita yung isa't isa. Pumayag akong sumama ka sa aming bahay sa unang pagkakataon. Pero ipangako mo sa akin na kung ano man ang masisilayan mo sa aking pamilya, umaasa ako na hindi mo ito pagsasabi kahit kanino at mananatili itong lihim. Alang-alang lang sa ating pagkakaibigan, hiling naman ng aking kaibigan na si Jimmy. Sa puntong iyon, ay buong puso naman akong nangako rito na magiging lihim ang lahat sa mga tao. Kung ano man ang aking masisilayan o matutuklasan sa pamilya nila. Kaya naman na makarating ako sa bahay ni na Jimmy, ay laking gulat ko naman nang makita ko ang ama nito na nanlilisik ang mga mata. Ngunit mahinahon naman itong nagsalita. Jimmy, anak. Siya ba yung sinasabi mong kaibigan mo sa eskwelahan? Maupo ka, iho. Huwag kang matakot dahil hindi ako kagaya ng iniisip mo. Totoo rin ang usap-usapan ng mga tao sa baryo tungkol sa aming pamilya na aswang kami. Pero kami ang klase ng aswang na pumapas lang ng kapwa namin aswang na nananamantala sa mga tao. At hindi kami kumakain ng karne ng tao. Magkakasunod na paliwanag ng ama ni Jimmy. Tapatan din sinabi nito sa akin na ang mga napapabalitang aswang na sumasalakay sa mga liblib na kakahuyan ay pawang mga dayo sa aming lugar. Dagdag pa nito sa akin na kaya nila piniling manirahan sa loob ng kakahuyan ay upang iiwas ang kaibigan ko sa pangungutya ng ibang tao. Dahil sa sinabi ng ama ni Jimmy, ay napagtanto ko sa aking sarili na malaki pala ang ginagampanan ng ama nito sa aming baryo. Na halos kabaliktaran sa sinasabi ng mga tao na demonyo ang angka ng kinabibilangan ng mga ito. Harapan din sinabi sa akin ng ama nito na ang kaibigan ko ay isang ordinaryong tao gaya ko. Dahil ang dugong dumadalayo daw sa katawan ni Jimmy ay dugo ng kanyang ina na isang mortal na pinatay ng isang aswang.
Matapos kong marinig ang lahat-lahat tungkol sa pinagmulan ng kaibigan ko, ay tinupad ko naman ang pangako ko rito na mananatiling lihim ang lahat ng aking naalaman at nasilayan. Kahit sa mga magulang ko, ay hindi ko na rin binanggit kung ano ang estado ng buhay ni na Jimmy sa loob ng kakahuyan. Kaya naman sa paglipas pa ng mga taon, ay nakapagtrabaho na rin ako sa syudad ng Maynila. Subalit kapag nagkakaroon ako ng pagkakataon, ay bumabalik ako ng Samar para balikan ang mga masasayang alaala namin ni Jimmy noong nasa sekundarya pa kami. Binabalik-balikan ko rin ang bahay ng kaibigan ko sa loob ng kakahuyan kung saan namamahay ang mga ito. Subalit wala na ito roon. Marahil ay lumipat na ang mga iyon sa ibang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanila. Napagtanto ko rin sa aking sarili na totoo din ang sinabi ng lolo ko sa aking ama na hindi lahat ng aswang ay likas na masama. Dahil gaya ng ama ni Jimmy, may prinsipyo at paninindigan ito bilang mamamaslang ng kapwa niya aswang na hindi alam ng aming mga kababaryo. Kaya naman kahit ilang taon na ang lumipas, ay hindi ko pa rin malilimutan ang salitang binitawan ng ama ni Jimmy sa akin na hindi ako kagaya ng iniisip mo. Magpasa hanggang ngayon, kahit may sarili na akong pamilya sa Maynila, palagi ko pa rin naaalala ang kaibigan ko na anak ng isang mamamaslang ng kapwa nila aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po sa inyong lahat. Ito ay kilabot ng misteryo.